Kabanata 626 hanggang 630. Ang kanyang ama ay si Zoran. At ang kanyang ina ay si Susan. Mayroon din siyang kapatid na babae. Si Rachel. Nakatayo sa likuran niya ang kanyang pamilya. Ngumiti ang lahat habang nakatingin sa kanya. Nag-aalala si Susan. Ang kanyang anak na babae ay labis na humanga sa Indomitable Darby. Ang kanyang silid ay puno ng mga watawat at maskara. Isinuot ni Sarah ang maskara na kanyang pinunasan at tinanong si Rachel. Ano ang hitsura ko, ate? Mukha ba akong Indomitable Darby? Tumawa si Rachel. Hindi ko pa nakilala si Indomitable Darby. Bukod, lahat ng iyong mga maskara ay hindi tunay, kopya lang sila. Pagkatapos kinuha ni Rachel ang gintong maskara at isinuot sa kanyang mukha. Humanga din si Rachel kay Indomitable Darby. Lahat ng mga kababaihan ay humanga sa kanya tulad ng pag-upo. Tumawa si Sarah. Kapag nakilala ko siya sa hinaharap, baka bigyan niya ako ng isang tunay na gininto ang maskara. Nagkatinginan sina Susan at Zoran at ngumiti nang marinig ang sinabi ng kanilang anak na babae. Sinabi ni Susan, Sarah, ang ika-18 kaarawan ay nasa 3 araw. Mayroon ka bang mga kahilingan? Ngumiti si Zoran. Matanda ka na sa edad na 18. Sabihin mo sa akin ang iyong mga kahilingan. At susubukan ko ang aking makakaya upang matupad ito para sa iyo. Talaga, nasa sabik si Sarah, kaagad niyang sinabi. Mayroon akong 2 hangarin. Ang aking unang hiling ay ang aking kapatid na si Daryl. Ay makarating sa aking pagdiriwang. Hindi niya nakita ang kanyang kapatid ng ilang sandali, na-miss niya siya. Daryl, ngumiti sina Zoran at Susan. Si Daryl ay ang kanilang Diyos. Tiyak na nandyan siya para sa birthday party ng kanyang pagka-Diyos. Tumanggo si Zoran. Very well. Tatawag ako sa kanya mamaya. Malaki. Tumanggo si Sarah at saka nagpatuloy na sabihin. Ang aking pangalawang hangarin ay ang Indomitable Darby na dumating sa aking kaarawan. Medyo nahihiya si Sarah. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay humanga kay Indomitable Darby. Tiyak na maiinggit sila sa kanya kung dadaluhan siya ng coin. Inaasahan niya kung, nagulat si Sarah, ngunit ngumiti siya. Ito ay ang sect master ng Elysium Gate, walang paraan para makipag-ugnay sa kanya si Zoran. Paano niya ipapadala ang imbitasyon sa kanya? Bago pa tumugon si Zoran. Sinabi ni Rachel, Ate, nandito si Indomitable Darby, at sinusuportahan ko ang iyong pangalawang hiling. Tulad ng para kay Daryl. Siya ay isang walang saysay. Nainas si Rachel nang marinig ang pangalan ni Daryl. Sumagot si Sarah, si Daryl ay kapatid natin. Sa palagay ko siya ay kasing lakas ni Indomitable Darby. Huwag kalimutan na makagawa ng mga elixir din. Hindi pa maintindihan ni Sarah ang dahilan kung bakit ayaw ni Rachel kay Daryl. Naramdaman niya na siya ay isang mabuting tao. Sumagot si Rachel, maaari mong aminin na si Daryl ay iyong kapatid. Ngunit hindi ko gagawin. Patuloy niyang sinabi, si Daryl at Indomitable Darby ay may parehong apelyido. Gayunpaman, magkakaiba sila. Paano mo may kukumpara ang pareho sa kanila? Kay Rachel, si Indomitable Darby ang nag-iisang bayani na aida sa kanya. Ito ay isang insulto upang makipagkompetensya kay Daryl sa kanya. Kumunat ang noo ni Zoran. Rachel, bakit mo nasabi iyon tungkol sa iyong kapatid? Wala sa linya si Rachel. Tumanggo din si Susan, gusto niyang tumigil sa pagsasalita si Rachel. Maraming beses siyang nagmakaawa kay Daryl bago siya nangako na hindi na muling saysalita tungkol sa insidente ng bulaklak ng peach. Hindi napansin ni Rachel ang hudyat ni Susan. Patuloy niyang sinabi, Pare, tama ako. Ang Indomitable Darby ay natalo ang 10 mga villain. Ang Coastline Sect at ang Spirit Flame Sect. Lahat ng iyon ay magagaling na gawa. Ngumisi si Rachel. Kumusta naman si Daryl? Isa lamang siyang walang silbi na tao na kinamumuhian ng lahat. Kabanata 627. Nainas si Zoran nang marinig niyang minaliit ni Rachel si Daryl. Naramdaman ni Susan na hindi tama ang kapaligiran. Mabuti, huwag na nating pag-usapan ang tungkol dito. Tumingin si Susan kay Sarah at sinabi, Sarah, susubukan naming tulungan ka sa iyong pangalawang hangarin. Ngunit hindi namin alam ang tunay na pagkatao ni Indomitable Darby. Sinabi ni Zoran, tama iyan, wala pang nakakakilala sa kanya. At walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. O kung gaano siya katanda. Wala akong pakialam, gusto ko siyang makilala. Giit ni Sarah habang nakayakap kay Susan. Ngumiti si Susan at tumingin kay Zoran. Bakit hindi kami kumuha ng isang tao upang ipadala ang imbitasyon card sa Elysium Gate? Baka dumating si Brother Indomitable Darby.
Kahit na hindi niya siya nakilala. Naniniwala si Susan na ang Elysium Gate Sect Master ay magiging isang mas matanda sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag bilang isang kapatid. Mabuti. Tumanggo si Zoran. Susubukan niya ang kanyang makakaya upang matupad ang 18th birthday wish ng kanyang anak na babae. Mas maraming oras ang lumipas sa sinaunang libingan sa Yellow Dragon Mountain. Bumaantong hininga. Huminga ng malalim si Daryl at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata, isang maliwanag na ilaw ang nagniningning mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa. Naramdaman ni Daryl ang lakas na nakataas mula sa kanyang katawan, umiikot ang kapaligiran. Natapos niya ang paglilinang ng Immortal Energy Pump. Ngumiti si Daryl, excited siya. Ang kanyang paglalakbay sa sinaunang libingan ay naging napakamabunga. Hindi lamang siya na-upgrade sa susunod na 3 antas. Ngunit nilinang din niya ang Immortal Energy Pump. Ito ay kahit na mas mahusay kaysa sa Ascension ng 99. Natuwa rin si Yvette, natapos na rin niya ang kanyang paglilinang. Ang Immortal Energy Pump ay napakalakas, karapat-dapat ito sa lahat ng oras na ginugol namin dito. Tumanggo si Daryl. Tama siya. Naroon sila ng higit sa 20 araw. Ngunit sulit ang pagsisikap. Master Zhao yun. Magpasalamat ako magpakailanman sa iyo. Hindi ko kailanman gagamitin ang kapangyarihang ito upang lumikha ng gulo para sa ating lipunan. Yumuko si Daryl sa kabaong kristal, determinado siya. Ginawa din ni Yvette, kumuha siya ng bow at sinabing, "Salamat, Master." Kahit na siya ay isang prinsesa. Yuyuko pa rin siya sa kanyang master, kinuha niya ang kanyang elixir at nilinang ang Immortal Energy Pump. Mabuti. Tara na, sabi ni Daryl kay Yvette. At agad silang umalis. Sinira din ni Daryl ang banal na kasulatan ng Immortal Energy Pump sa steel bago sila umalis. Ito ay isang malakas na banal na kasulatan, hindi ito dapat makita ng mga may masamang balak. Mas mabuti kung nawasak ito. Nang marating nila ang pasukan ng Yungib. Nakita nila ang Royal Rat Guard at ang Royal Ox Guard ay naghintay para sa kanila doon. Ang Royal Rat Guard ay natuwa nang makita si Yvette, mabilis siyang sumulong at binati siya. Namangha si Daryl sa mga Royal Guards ni Yvette. Kung naging tapat sa kanila nahihintayin siya. Tumunog. Kabanata 628. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Daryl. Kumunat ang noo niya. Walang signal sa kuwebo. Paglabas pa lang niya ay tumunog na agad ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita na si Zoran iyon. Bakit siya tatawagan ng kanyang ninong? Sinagot agad ni Daryl ang tawag. Parang masaya si Zoran nang kumonekta ang tawag. Daryl, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Tumatawag ako sa iyo ng maraming beses. Ninong, naging abala ako sa nakaraang mga araw. Ngumiti si Daryl. Tumanggo si Zoran sa sarili. Makinig, 18 kaarawan ni Sarah bukas. At dapat kang dumating. Ikaw, ano ang nangyari? Tumingin si Daryl sa kanyang cellphone, namatay ang baterya. Siya ay nasa loob ng yungib ng maraming araw. Kahit na hindi pa niya nagamit ang kanyang cellphone. Patay na ang baterya. Ang cellphone shutdown bago nila natapos ang inimbitahan siya ni Zoran sa birthday party ni Sarah kinabukasan. Nagustuhan ni Daryl si Sarah, siya ay isang kaibig-ibig at kaibig-ibig na batang babae. Sumipol si Daryl. Hindi nagtagal. Isang puting anino ang lumipad sa kalangitan sa bilis ng bilis. Ito ay ang Agila ng Nyebe. Ang Agila ng Nyebe ay naghintay sa malapit kapag si Daryl ay nasa yungib. Hindi pa ito umalis. At nasisiyahan na marinig ang sipol ni Daryl. Mabilis itong lumipad kay Daryl at hindi sinasadyang kumalabog sa kanya ng mahina. Hinawakan ni Daryl ang kanyang mga balahibo at pagkatapos ay tumalon sa kanyang likuran. Pagkatapos ay lumipad sila sa Carter Mansion. Pinadyak ni Yvette ang kanyang mga paa. Hoy, ginagawa mo ang Snow Agila. Ngunit paano ako? Paano ako makakabalik sa Donghai City? Tanong ni Yvette. Nagkibit balikat si Daryl. Maaari mong gawin ang nais mo, may paa ka diba? Ikaw, kinagat ni Yvette ang labi. Bakit hindi mo ako maanyayahan na sumakay sa Agila ng Nyebe? Maaari itong magdala ng ilang mga tao. Paumanhin. Princess Yvette, ngumiti si Daryl. Papunta ako sa Carter Mansion sa Mid-City. Kailangan mong maghanap ng sariling paraan pauwi. Hinimas ni Daryl ang leeg ng Snow Agila. Ang higanteng ibon ay huni at ikalat ang mga pakpak nito bago ito lumipad. Daryl, hintayin mo ako. Nanginginig sa galit si Yvette, kinuyam niya ang mga kamao.
Nahiya siya nang maalala ang nangyari sa yungib, pinamasahe niya ang kanyang paa at binati siya bilang kanyang ama. Pulang-mapula ang mukha niya habang naiisip ang nangyari. Si Daryl ay nasa agila ng nyebe. At si Gray ay mataas sa kalangitan. Hindi siya sigurado kung bakit. Ngunit pakiramdam ni Daryl na parang may kulang. Nararamdaman na ito ay isang bagay na mahalaga. Ngunit maaalala niya kung ano ito. Nakalimutan niya na ililigtas niya ang cult mistress. Nang umalis siya sa yungib, nagambala siya sa tawag ni Zoran. At pagkatapos ay nakakalimutan niya iyon. Kabanata 629. Sa Carter Mansion sa Mid-City. 6 na ng gabi, at hindi pa nagdidilim ang araw. Ang buong Carter Mansion ay naiilawan ng mga makukulay na ilaw. Ang hardin, koridor at kung saan man ay puno ng mga ilaw. Ito ang birthday party ni Sarah kinabukasan. Lahat ng pamilya Carter ay pinalamutian ng masaya ang mansion. Isang malaking, puting agila ang lumipad sa kalangitan. Wow! Anong laking agila? Napakaganda nito. Teka, may isang tao sa agila. Si Master ba yan? Si Master ay bumalik. Namangha ang buong pamilya Carter na makita si Daryl na nasa agila ng nyebe. Bumaba ang higanteng agila at lumapag sa hardin. Ang lahat ay nagtipon upang tingnan ang nyebe ng agila. Nagtataka ang lahat, ngunit wala sa kanila ang humakbang palapit sa ibon. Ang agila ng nyebe ay nasa sabik na makita ang lahat, ito tinesli. Mabuti yan. Patuloy na at maglaro. Ngumiti si Daryl habang kausap ang snow agila. Ang agila ng nyebe ay nagkalat ang mga pakpak nito at lumipad, nawala ito sa langit. Namangha ang lahat, anong hindi ka pani-paniwalang nilalang. Dumaan si Daryl sa karamihan at papasok sa hall. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi siya nagdala ng regalo sa kanya. Si Sarah ang pinakamagandang tao sa pamilyang Carter. Paano hindi siya naghahanda ng isang malaking regalo para sa kanyang ika-18 kaarawan? Agad niyang kinuha ang cellphone at dinial ang number ni Zephyr at hiningi sa kanya na kumuha ng regalo para sa birthday girl. Pagkatapos nito, pumasok si Daryl sa hall. Dalawang magagandang kababaihan ang sabay na pumasok din sa bulwagan. Sila Sarah at Rachel, at ang mga ito ay maganda sa kanilang sariling pamamaraan. Si Sarah ay nakasuot ng isang puting-puting damit. At perpektong ipinamalas nito ang kanyang katawan. Mukha siyang kaibig-ibig. Si Rachel ay nasa isang pares ng masikip na pantalon na itim. At mukhang sexy siya. Kapatid Daryl. Nagulat at nasabik si Sarah nang makita si Daryl. Tumakbo siya papunta sa kanya at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Nasisiyahan si Daryl sa sandaling ito. Si Sarah ay aking perpektong ginang. Ngumiti si Daryl. Sarah, namiss mo ba ako? Tumanggo si Sarah. Oo. Bawat solong araw. Kabanata 630. Hinawakan ni Daryl ang kanyang ulo, ang kanyang maliit na kapatid na babae ay masyadong kaibig-ibig. Kinunot ni Rachel ang kanyang mga mata at sinabing, Sarah, bumaba ka agad. Paano niya yakapin ang walang kwentang lalaking iyon? Paano niya ito yayakapin sa ganoong paraan? Masyadong walang kabuluhan iyon. Wala akong pakialam, ako ay masaya. Ngumiti si Sarah. Kapatid Daryl, ano ang ibinibigay mo sa akin para sa aking kaarawan bukas? Ngumiti si Daryl. Huwag kang mag-alala, little girl. Naghanda ako ng isang malaking regalo para sa iyo. May magpapadala dito bukas. Sorpresa ito. Talaga. Tuwang-tuwa si Sarah, hinalikan niya sa pisngi si Daryl. Kapatid Daryl, ikaw ang pinakamahusay. Awkward na ngumiti si Daryl. Sarah, inis na si Rachel. 18 taon si Sarah sa susunod na araw, siya ay isang matanda. Paano niya hahalikan ng isang taong ganyan? Lalo na si Daryl. Hindi pinansin ni Daryl si Rachel at ngumiti. Sabihin mo sa akin, Sarah, ano ang iyong mga hiling? Hayaan mong matupad ko ang iyong wish sa kaarawan. Si Sarah ay sobrang cute, flirtuhin siya ni Daryl tulad ng kanyang biological sister. Tuwang-tuwa na sinabi ni Sarah. Mayroon akong 2 hangarin. Ang una ay para sa iyo na dumalo sa aking kaarawan. Natutupad ito ngayon. Ang aking iba pang hangarin ay upang makilala ang Elysium Gate Sect Master. Indomitable Darby. Kapatid Daryl, maaari mo ba siyang anyayahin sa aking pagdiriwang? Natuwa si Daryl. Tila tulad ng Zephyr ay pinamamahala ang maayos ang Elysium Gate, talagang hinahangaan ni Sarah ang sekta. Naging komplikado ang pakiramdam ni Daryl. Kung madali upang matupad ang kanyang wish ID na makilala ang Indomitable Darby. Ngunit hindi siya maaaring nandoon bilang 2 tao sa parehong lugar. At sa parehong oras. Naisip ito ni Daryl at sinabi. Palagi siyang wala.
Kaya't hindi ako makakapag-anyaya ng Hill, bakit hindi ko anyayahin ang iba pa niyang mga miyembro, Henry B. General, the FD-1J Pound Warlords at ang 10 Heaven Masters. Tuwang-tuwa si Sarah nang marinig iyon. Talaga, tumalon siya at si Daryl. Kahit nawala si Indomitable Darby, si Henry B. General, ang 4 Warlords at ang 10 Heaven Masters ay magaling din. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay naiinggit sa kanya. Tumanggo si Daryl. Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Anyayahan ko sila sa iyong birthday party bukas. Tumawa si Rachel at sinabing, isang sinungaling. Sa palagay mo malaya silang malaya na dumalo sa pagdiriwang. Magkakaroon ba ng oras ang mga magagaling na bayani na dumalo sa birthday party ng isang batang babae? Parang nakakatawa ito. Tinitigan ni Rachel si Daryl at sinabi, huwag kang magsinungaling kay Sarah. Birthday niya bukas. Huwag mo na lang siyang bigyan ng walang laman na pangako. Ito ay isang kakilakilabot na bagay na dapat gawin. Daryl ay dumating ng walang dala at nagsinungaling kay Sarah na ang kasalukuyan ay nandyan lamang sa susunod na araw. Nakatawa na isipin na maaari siyang mag-imbita ng mga bayani mula sa Elysium Gate sa pagdiriwang. Kinamumuhian ni Rachel si Daryl. *T. Ano ang nangyayari kay Rachel? Bakit niya ginugulo ang pag-uusap namin ni Sarah? Naisip ni Daryl. Naiinis siya sa kanya. Tumingin siya kay Rachel at ngumiti ng malamig. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi sila pupunta? Tanggapin ng mga tao mula sa Elysium Gate ang aking paanyaya. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.